Alright, good morning. Could you greet your neighbor? Batiin natin ang ating mga katabi. Sabihin nyo nga ay congratulations. Kamayan nyo, kamayan nyo. Congratulations because you are alive. Amen? Buhay tayo. Salamat sa Panginoon. You know, life is uncertain. No? Bawat araw po ay merong hindi po pinalad na magkaroon pa ng panibagong buhay. But who are we? Salamat sa Panginoon sapagkat mas minabuti niya na tayo ay nandito ngayon sa bahay-sambahan kaysa ikaw ay nasa bahay pagamutan. So nagpapasalamat tayo sa buhay, nagpapasalamat tayo sa kalakasan, at full house tayo ngayon, puno ang bahay-sambahan ng Panginoon. Salamat sa ating mga bisita, kayo ay aming nakasama sa umagang ito. And I hope tayo po ay sama-samang mapagpala ng salita ng Diyos. Alright, we don't have much program this morning besides sa meron tayong cell group and baptismal class later. At hindi tayo magpapakaligoy-ligoy pa sapagkat dadako tayo sa pinakang mahalagang bahagi ng salita ng Diyos. And if you miss this part, you miss the whole part. Because if you want to draw nigh to the Word, or if you want to draw nigh to the Lord, you must draw nigh to His Word. At ako ay nagko-contemplate ng ating message, no? Wala naman tayong series of message, but ito yung binigay sa atin ng Panginoon kagabi. At in fact, ay meron akong 10 puntos ngayong umagang ito. Pero tama na ang 3. Okay? Tama na ang 3. At atin munang pagbulay-bulayan yun at ating i-meditate. At nawa tayo po ay mapagpala ng salita sa umagang ito. Alam ko, nakikita ko sa inyo at tingnan nyo ang katabi nyo, mga mukhang puyat, kulang sa tulog. Pero ibawi na lang natin mamaya, sapagkat sayang ang ating sakripisyo kung tayo ay sumimba lang pero hindi tayo nakasamba. Alright? Kung ano man ang ating gagawin, kung ano man ang ating isipin, ay ipagpasintabi natin nang sa gayon, ang salita ng Diyos ay mangusap sa atin sa umaga pong ito. So please stand with me and turn your Bible in the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. At nais ko po itong basahin sa wikang Tagalog. Genesis chapter 3. From the word genes, beginning or genealogy, we'll be reading from the passage of chapter 3 and we'll be reading verse 1 down to verse 6. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Are you there? Say amen. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kayo ay kakain ng bunga niyaon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. And on verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din naman ito. It's a familiar story, but what in the Word, this story tells us, our subject matter this morning is entitled, Dealing with Bad
decisions in life. How are we going to deal with decisions and handling bad decisions in our life? Shall we go to the Lord in prayer? Ama naming Diyos na marunong sa lahat, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. 45 days to go before Christmas, 30 days to go bago po namin tuluyang lisanin ang taong ito. Salamat Panginoon sa bawat araw, sa bawat gising. Tunay nga na ito ay isang blessing, Panginoon. Ang lahat ng tao ay kumikilos, abala sa mundong ito para mabuhay, to survive. Yet Lord, salamat sapagkat sa bawat araw, in the end, sa inyo pa rin nagmumula ang buhay na ito. Lord, salamat po hindi lamang sa buhay, salamat sa kalakasan. Kung meron man kaming mga kahinaan, karamdaman, kayo po Panginoon ang siyang magbigay kagalingan sa mga ito. Lord, dalangin namin Panginoon sa umagang ito, na kami po Panginoon ay bigyan niyo ng bukas na puso sa pakikinig ng salita. Maunawaan po namin Panginoon ang dakilang layunin ng aming pagsasama-sama. Ito'y sa pagsamba, sa pasasalamat, sa pagpupuri, at sa pakikinig. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mensaheng ito ay maging hamon, marinig, at amin pong matindigan sa aming buhay. Salamat sa mga bisita na aming nakasama sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa binuksan niyo ang kanilang puso na maunawaan po nila na ang buhay ay hindi lang patungkol sa anumang mga bagay na aming ginagawa sa mundong ito. Hindi lamang ito patungkol sa aming school life, sa aming work life, hindi lamang sa aming family life, kundi Panginoon, ang buhay na ito ay patungkol sa aming spiritual life, patungkol sa aming kaluluwa. For what shall profit a man if he gain the whole world, yet he lost his own soul? Salamat sapagkat ang aming ginagawa ay hindi lamang, Panginoon, paghahanda sa lupa, kundi ito, Panginoon, ay paghahanda ng aming kaluluwa na haharap sa inyo, patungo, Panginoon, sa langit. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, for we have this liberty that we can gather together. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita that we cannot exhaust every Sunday. Meron po kayong mensahe. Thank you, Lord, for enabling me to be in the ministry, to standing here. Give me power, sound mind, as I preach this morning. Muli, Panginoon, kausapin niyo po kami. Ito po ang aking dalangin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. Dealing with bad decisions in life. Isa po sa mga katuruan nating mga Baptist, actually, nasa acronym yan ng Baptist, yung letter I, meron tayong tinatawag na individual soul liberty. Ibig sabihin po, yung ating kaluluwa na siyang nagpapasya, yung ating kaluluwa na may damdamin, ang ating karakter, binigyan tayo ng Panginoon ng volition, or binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na mamili sa mga gagawin nating desisyon or pagpapasya sa ating buhay. We can all be saved. Pwedeng lahat tayo ay sumunod sa Diyos. Pwedeng lahat tayo po ay maging sunod-sunuran ng Diyos. Pero binigyan po ng Panginoon na kalayaan ang tao. In fact, even sin came to humanity. Merong tinatawag na conscience. The dispensation of conscience, nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, alam na rin ni Eva at Adan kung ano ang bawal at ipinagbabawal, alam nila ang mabuti at masama, and God gave them a choice to make. Binigyan sila ng Panginoon ng kalayaan na magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang buhay, kung ano ang kanilang susundin. And same as true sa ating pong buhay, kahit po tayo ay napasakop na sa Panginoon, sa bawat araw, meron po tayong mga choices at may mga desisyon na binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili. Sa atin pong nabasa, nakita natin, the first bad decision
Hindi man masabing first decision sapagkat ang unang desisyon na ginawa ng tao, specifically Adam, is to choose what name or anong pangalan ang ibibigay sa mga hayop, sa mga halaman. But the first bad decision of man, I think, is what we read on Genesis chapter 3, na kung saan ang Diyos po ay nagbigay ng babala, nagbigay ang Diyos ng pwede at bawal, and there is this decision for this couple to choose alin ang susundin nila, ang bulong ng dyablo o ang utos ng Diyos. May pinagbawal sa lahat ng mga punong kahoy, there is this forbidden fruit, sapagkat sa punong ito ay sila ay mamumulat sa kanilang mga kasalanan. That's why after they ate this fruit, they found themselves naked, and they're ashamed. Napahiya sila, nahihiya sila sa Diyos sapagkat namulat sila sa kasalanan na dati na namang silang hubad pero hindi nila alam yon. But there is this forbidden, meron pong pinagbabawal ang Diyos, and it's up to them kung sila ay susunod sa Diyos or sila ay makikinig sa bulong ng kaaway or ng dyablo na nung panahon ay nasa anyong ahas. And we knew the story, alam natin po ang storya, na mas pinili ng tao na sundin ang kaaway na dyablo. And that is the first bad decision of a human race made. And because of that bad decision, alam natin ang consequence, there is a curse. First sin came to humanity. And because of that sin, it passed from generations. Dumating ang kasalanan. Sinumpa rin po ang ground. From there, you will toil. Paghihirapan nyo, talagang given po na ang tao ay mahihirapan bago kumain para mabuhay. Even the nature was cursed at marami pong mga consequence ang ginawa nilang bad decisions. Not just in the life of Adam and Eve, because of that bad decisions and because of that sin, it generates from generation to generation. In Genesis chapter 3 verse 10, makikita po natin sa buhay ng magkapatid na si Lot at si Abram, meron po silang pagtatalo patungkol po sa lugar na kung saan kanilang paninirahan, or maaring dito po sila maglalagi or paghahatian ng kanilang kayamanan. Pero si Abram, being a humble brother, sabi niya, let there be no strife. Huwag tayong mag-away. Pagpapala ito ng Diyos, pero huwag nating gawing dahilan upang tayo mag-away. Nagpakumbaba si Abraham. At sabi niya, Lot, ikaw na ang pumili ng lugar kung saan ang gusto mong lupa dyan. So Lot needs to make a decision. Kailangang mamili ni Lot. At tumingin siya sa isang lugar at nakita niyo doon ang Zoar. Ito ay maunlad, ito ay masagana, ito ay maraming tao, pero hindi niya nakita kung anong klaseng tao ang naninirahan sa lugar na yon. So he chose that land, at sa pagpili niya kung saan siya titira, we knew the story. That place, ang lugar na yon ay sinumpa ng Diyos sapagkat napakasamang lugar, at ito yung tinatawag nating the Sodom and Gomorrah. Nagpadala ang Diyos ng apoy, at ang mga tao doon ay nasunog, ang lugar ay nasunog, maging ang kanyang asawa ay naging haliging asin. So I think it's a bad decision for Lot, na kung saan nagkamali siya, kung saan siya maninirahan, kung saan siya pupunta. Another story of bad decision in the Bible is on Genesis chapter 16 verse 1. The Lord promised to Abraham that I will multiply your seeds like sands and stars in the heaven. Pararamihin ko ang iyong lahi ng higit sa lahat. You will be blessed among all nations. Pero hindi agad dumarating ang pangako ng Panginoon. Yung sinasabing sindami ng buhangin at sindami ng mga tala, wala silang anak. That's why Abraham and Sarai
made a decision, meron silang aliping taga-Ehipto, ang pangalan ay Hagar. At sabi ng mag-asawang ito, hindi kami magkaanak, sipingan mo ang aking asawang si Abram, nang sa gayon, baka dito matutupad ang pangako ng Panginoon that He will multiply our seeds. And lo and behold, nagkaanak sila, ang pangalan ay Ishmael. Okay, parang Sunday school lang tayo, ano? Okay, Ishmael. But later on, the Lord fulfilled His promise. Ipinanganak si Isaac, and we know the story to Jacob, to 12 tribes, generations and generations. Natagalan man, but God's delay is not God's denial. Dumating pa rin ang pangako ng Panginoon. It took so many years. But the question of decision, whether I will wait upon the Lord or not, maghihintay ba ako sa pangako ng Diyos? It seems na hindi nakapaghintay ang mag-asawang ito. Buti sana kung walang prophecy, kung walang revelation ng Diyos, maaring humantong sa ganong desisyon. Pero may pangako ang Diyos at pinili nila na magkaroon ng anak kay Hagar. And we knew the story. Si Hagar nagkaroon ng anak, si Ishmael. Si Jacob, si Isaac, ang tinatawag na Israel. Ang mga Hudyo ay nagmula sa kanilang lahi. And from the line of Ishmael, nagmula naman ang lahi ng mga Muslim. Nung nagkaroon ng anak si Abram at Sarai, pinalayas na ang mag-ina ni Hagar at Ishmael. May anak na kami, hindi na namin kayo kailangan. Nagrebelde ang anak at yun ang pinagmulan ng labanan ng lahi ng mga Muslim at ng mga Kristiyano or ng mga Hudyo. Bad decisions with consequences, choosing if I will wait upon the Lord. Sa aklat po ng mga hukom, Judges, chapter 14, we knew the story of Samson, the strongest man in the Bible. Kilala natin si Samson na napakalakas, isang Nazareto, na kung saan binigyan po ng kakaibang kakayahan ng Panginoon, but on verse 14, bilang Nazarite, meron pong mga batas ang Diyos na wag mong gagawin. At ang isa sa mga yon ay wag kang pipili ng iyong kasama sa buhay na hindi isang Nazareno o hindi isang Israelita. Ngunit sabi ni Samson, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Pilistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Pilistea sa Timna. Kunin niyo po siya para sa akin, gusto ko siyang mapangasawa. At ang sabi ng magulang, bakit naman gusto mo pang saangkan ng mga uncircumcised or mga hindi tuling iyon, mga Pilisteo, ikaw pipili ng mapapangasawa? And look at the word. Wala ka bang mapili sa ating angkan? Sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. It is a decision whom you are going to be or to be a partner of your life. Isang desisyon. Sino kaya ang makakaparehas ni Samson? Nagdesisyon siya, bagamat alam niya kung ano ang tama, pero sinunod niya ang kanyang kalooban, pinili niya ang isang dalaga na nagngangalang Delilah. And we knew the story. Mula po sa ibang lahing ito, mula po sa babaeng ito, nahayag ang kanyang kahinaan, being the strongest man, naging alila na lamang, at hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanyang buhay. It is a decision of whom are we going to choose to be a partner of our life. In 2 Samuel chapter 11, the story of David, being anointed and appointed king of Israel, siya po ay naluklok ng Diyos bilang pangalawang hari ng bansang Israel. Isang araw, may gera. It is a decision for David. Will I join the war being as a king? Nung araw po kasi paghari, hindi naman katulad ng mga napapanood natin na nakaupo. Ang hari, para ka maging hari, kailangan galing ka sa pagiging general, military man, talagang nandun ka lagi sa gera, even hari ka.
But David chose to be at home. Hindi ako sasama sa gera. At dahil nasa mali siyang lugar, isang araw, alam natin ang storya, may naliligong babae. Nakita niya ang babaeng ito na si Bathsheba. Hindi lamang niya nakita, ipinagtanong niya kung sino yon. At sinabi sa kanya, ito si Bathsheba, anak ni Eliam, asawa ng general mong si Urias na nandun sa digmaan. Hindi lamang niya nakita, ipinagtanong niya, ipinakuha niya si Bathsheba, sinipingan niya, at nagbunga ang kanilang pagsasama. It is a decision to make. Nagkasala ako, ipagpapatuloy ko ba itong kasalanang ito? Ititigil ko na? Iko-cover up ko ba? O tatapusin ko na? And the end of the story, nag-cover up si David, pinadala niya si Urias, ang daming mga tagpo upang hindi matuloy, upang hindi malaman, to the point na pinadala niya na si Urias sa unahan ng gera para mamatay. And it seems a successful cover-up sapagkat wala na si Urias, nasa kanya na si Bathsheba, nanganak ang kanyang asawang si Bathsheba, pero hindi nakalampas sa Panginoon. Binawi ng Panginoon ang anak na yon, and one day, through Prophet Nathan, the Lord revealed David's sin. At sabi ng Panginoon, my sword will never depart out of thine house. Bagamat pinanganak si Solomon, pero mula sa mga susunod pang anak ni David, nagkagulo, na-divide ang Israel. Choosing between sin and holiness. And on the book of 2 Kings 5, we can see the story of Gehazi. Si Gehazi ay isang servant or assistant ni Elisha. Si Elisha being a prophet of God, binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon na maghimala, na magpagaling. At merong isang lingkod na nagpapangalang, ang pangalan ay Naaman. At si Naaman ay nagpakumbaba na baka sakaling pagalingin ni Elisha sapagkat meron siyang ketong. Pag ikaw ay may ketong nung unang panahon, you are cursed, disregard. Nagpagaling ito or nagpunta ito kay Elisha at pinagaling siya ni Elisha. At ang kawal na ito or ang lingkod na ito ay may kapangyarihan at may kayamanan at nais niyang bayaran si Elisha ng damit at ilang pilak. Pero sabi ni Elisha, hindi napapanahon ngayon, hindi ko tatanggapin yan. Pero narinig ng kanyang assistant na si Gehazi at hinabol niya itong si Naaman at sabi niya, siya nga pala, meron pa kaming mga ilang propeta na kailangan tulungan at sabi ng aking propetang si Elisha ay bigay mo na sa akin ng pera. At sabi ni Naaman ay hindi nga lang ito ang bibigay ko, dodoblehin ko pa. At tinanggap ni Elisha ang perang ito. At later on, tinatanong siya ni Elisha, alam mo ba itong nangyaring ito? May kinuha ka bang pera? He denied, but he cannot deny it from God. The Lord revealed his sin. End of the story, yung ketong na kay Naaman ay napunta kay Gehazi. This is a decision about investment, about money, or about stewardship. Why in the world this story happened thousands of years ago have to do with us today? Because it does not just teach us a story, but we even repeat their history and their story. We are people who commit mistakes and make bad decisions in life. Like Adam and Eve, there is a decision whether to believe or to follow God or not. Ang tao binibigyan ng desisyon ng kalayaang mamili, susunod ba ako sa Diyos o hindi ako susunod sa Kanya? Magbabalik loob ba ako o patuloy akong magpapakalayo? Will I obey the voice of God calling for faith? Or will I hear the whisper of devil calling for fear? Matatakot ba ako o maninindigan ako sa pangako ng Panginoon? Makikinig ba ako o hindi ko pakikinggan ang salita ng Diyos?
Like Adam and Eve, we have a decision. This morning, you have a decision whether you will go to church or not. Every day, you have a decision whether you will pray or read the Bible or not. We have this kind of decision. And like Adam and Eve, sometimes we fall into bad decisions. Like Lot, a decision, where will I be? Alin ang pupuntahan kong lugar? Saan ako maninirahan? Saan ako titira? Saan kaya ako magtatrabaho? Mag-a-abroad ba ako? Dito ba sa Mindoro? Tatawid ba akong Maynila? Saan ako mag-aaral? Papayagan ko ba ang aking mga anak na nasa ibang lugar? Tama kaya ang aking pupuntahan? Katulad ni Lot, it's a decision. Where will I be? And my family. Isang desisyon na minsan pinaghahandaan at pinag-iisipan. And just like Lot, sometimes we make that bad decision. Like Sarah, a decision to wait on God's promises or not. Minsan dumarating tayo sa mga, maghihintay pa ba ako sa pangako ng Panginoon? Itutuloy ko pa ba to o hindi na? Whether it works, magpapatuloy pa ba ako? Or its relationship, a decision to wait. Isa sa pinakamahirap na desisyon, yung maghihintay pa ba ako? Aasa pa ba ako? May aasahan pa ba ako? Like Lot and Abraham, they need to make a decision. But it seems in the story, they made a bad decision. Or probably, meron kang mga desisyon sa buhay na nagkamali katulad ni Samson, to choose your partner. Taga-Palisteo, taga-Timna. Maaring ikaw ay nag-iisip, sino kaya ang aking makakapareha sa buhay? Sasagutin ko na kaya siya? Sincere kaya talaga siya sa akin? Tama kaya itong relasyon na tinataha ko? Maganda kaya ang chemistry namin? Meron tayong mga ganong desisyon na tayo ay nalilito sa ating buhay. And it's a matter of having a good decision because it is a life decision. Or probably you are like David. A decision, will I choose to sin? Or if ever I fall into sin, itutuloy ko pa ba ito? Sin is a decision. It is a choice. Huwag niyong isisi lahat kay Eva at Adan. Minana ko kasi ito eh. We are sinners by birth, but we are sinners by choice. Ang tao pwedeng mamili, magkakasala ba o hindi. Pero kung nagkasala ka man, meron pang isang choice, itutuloy ko ba itong kasalanan ito? Or I might be like David, I will cover up, makakalusot ako dito, maitatago ko ito, paninindigan ko na to. It's your choice. Or probably like Gehazi, a decision about finances. Will I invest? Itataya ko kaya ito? Bibilhin ko kaya ito? Nasa add to cart na. Ipuproceed ko na ba? Gagastos ba kami? Saan ko kaya dadali ng aking perang ito? Magbibigay ba ako para sa Panginoon? We have a lot of decision. Every day we made a decision. And just like them, sometimes we fail and make a bad decision. We fail and we make a bad decision. And this decision, this repercussion may impact us emotionally. Pag tayo ay nagkaroon ng maling desisyon, apektado ang ating emosyon, ang ating damdamin. Physically, pagka medyo mabigat na maling desisyon, ang ating katawan nagkakasakit. Financially, spiritually, and any combination of them. Sapagkat may bayad ang pagkakamali. But the reality is, talagang magbabayad tayo sapagkat lahat tayo ay nagkakamali. And it makes us felt guilty. Maganda kung ganun. Ang unang response natin, nagigilty tayo. Bakit ba ganun? Bakit ko ba ginawa yon? No? Bakit nangyari ang mga bagay na ito? It makes us feel guilty. Sometimes self-pity. Okay? Nagdadamdam tayo sa Diyos, nagdadamdam tayo sa tao, nagdadamdam tayo sa sarili natin. Bakit naman sa dami-dami pa, ito ang nangyari sa aking buhay?
we made that decision. Sometimes we felt unworthy. Napanood niyo yung pelikula ni Popoy at Basha? Di ba? Lagi na lang sablay si Popoy eh. Ikaw na magaling. Di ba? Dahil sa mga bad decisions niya, parang ramdam niya I am unworthy. I am a man of this house, pero lagi akong mali. Laging mali ang aking mga decision. And sometimes shame. Nahihiya tayo. We feel guilty. We felt shame. I remember this week, I made a bad decision. No? Siguro kaya ito yung aking message. It's a minimal decision. May impact din, pero I felt, sabi ko, naiinis ako, ba't nangyari yun? No? Even pastors, even Abraham, even David, they made a bad decisions. All of us made a bad decisions. Aminin natin, even Christians, walang exempted. At minsan sa mga desisyon na to, we felt guilty, self-pity, unworthy, shame, and sometimes remorse. Yung ang hirap ng makamove on, ang hirap ng patawarin ng ating sarili, ang hirap ng patawarin ng iba. Lahat tayo ay may moment na masasabi natin, tayo ay naging palpak. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumasablay ka din. Sabihin mo, sumasablay ka din. No matter how great you are, no matter how wise you are, sumasablay din tayo. Kaya nga naiinis ako eh. Sabi ko, pastor na ako pero sumablay pa ako. Lahat nangyayari yon. At may mga learnings. Nobody is perfect. A church is not a place for perfect people. Right? But through church and His Word, ang maganda, natuturuan tayong itama ang ating mga pagkakamali. That's why this morning, I want to share dealing with decisions. Hindi lamang dealing with decisions, hatiin na lang natin. Dealing with decisions, and handling bad decisions. Handling, yung isa, dealing with decisions, magdi-decision ka pa lang. Yung pangalawa, papaano pag nagkamali na? Okay, maraming nandoon. But first, let's go to dealing with decisions. First, discern what to do with dealing with decisions. First, discern, the word is discern, if it is a wise or unwise decision. Kailangan mong magkaroon ng pagkaunawa kung ang iyo pang gagawin ay mabuti o masama. May karunungan o wala. Philippians chapter 1, sabi dito, isinasangguni, ipinapanalangin ni Apostol Pablo, sabi diyan sa mga taga-Philippians, and more knowledge in all judgment. Sana magkaroon kayo ng wisdom. Sana magkaroon tayo ng discernment that ye may prove things that are excellent para mapatunayan nyo na talagang may mga bagay na mabubuti at kalooban at maganda na ayon sa Panginoon. Why? Because every bad decision has repercussion. May mga consequence. First is discern if it is a wise or unwise decision. Magkaroon tayo ng karunungan, ng kaalaman to recognize good and bad decision. May mga mild failures or bad decision. Diba? Mga mild decision, nagkamali ka lang ng bili ng sa grocery, nagkamali ka ng sinakyan, papuntang bayan, mild. Pero pag ang sasakyan mo, nagkamali ka ng barko, abay major mistake na yon. Diba? Sabi nga, may magandang barko ngayon, yung Montenegro. May 7-Eleven, may elevator. Sabi nga ni Teacher Jaja, napatingin siya, baka ba maya, biyahing Boracay na tong sinakyan ko. Kalapan pa rin naman daw. No? Merong mga minimal damage, mga desisyon na minimal lang, pero may mga desisyon na, teka lang, ang laki, ang haba ng aking babalikan pag ginawa ko ito. It could be relationship, it could be finances, it could be what will be my career, what will be my work. May mga repercussion at merong mga mabibigat at minsan pa nga merong hindi lamang long-lasting,
kundi merong mga lifetime repercussion or mga sinasabi natin consequence of decision. Pero sabi ng Panginoon, isang bagay, dealing with decisions, first, discern. Maghulos dili, magmuni-muni kung ito ba ay tama. Sabi ng Panginoon in the book of Proverbs chapter 14, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. May mga daan na akala ng tao ay matuwid, akala ng tao ay tamang daan, akala ng tao ay malinis na daan, masaganang daan, pero hindi niya alam, the end thereof are the ways of death. May mga bagay na akala natin tama. May mga pagpapasya na ginawa mo na sa una masaya. Pero hindi mo alam ang dulo nito ay kamatayan, kalungkutan. Because there is a way which seemeth right. Diba? Kaya nga may mga nai-scam sapagkat sa una akala nila maganda. Seemeth right, but the end thereof is death. May mga relasyon na akala mo sa umpisa mabait, pero hindi mo alam ang dulo at ang tunay na ugali. May mga lugar na akala mo napakaganda, pero hindi mo alam kung anong dadalhin sa iyong kapalaran ng lugar na yon. We should have understanding and discernment. Yung pagpili sa isang, what is discernment? Wisdom. Choosing between right and wrong. But discernment is more than that. Ang mahirap, hindi yung mamimili ka sa kung ano ang tama at mali. Ang mahirap yung mamimili ka sa parehas na parang tama at tama. Sabi ni Spurgeon, discernment is not a matter of simply telling the difference between right and wrong, but rather it is telling the difference between right and almost right. Di ba pag sa exam, madali naman pagka obvious na mali yung sagot pero 'di ba meron sa mga board exam yung yung principle na yung isa mong tinatagtag, pag may natitirang dalawa na lang na parehas tama, yun ang mahirap. Pero hindi pwedeng dalawang tama, merong isang tama lang diyan. Ang discernment pala is more than not just understanding what is good and bad. Papaano pagka mukhang parehas maganda? Kasi sabi ng Bible there is a way that seems right, but the end thereof is destruction. Papaano kung maganda lang pala sa umpisa? Papaano kung maganda lang pala or sabi nila? Doon papasok ang tinatawag nating discernment. Kaya sabi po ng Panginoon, napakahalaga po nito. Paano mo masasabi na it is a wise decision? Paano mo masasabi that it is a wise decision? We have a test of time, and we have a test of happiness. Panahon ang makapagsasabi kung tama ang iyong naging desisyon. Sapagkat may mga magaganda at masasaya sa umpisa. Kung ang desisyong yan, after some weeks or years or months, masaya ka pa rin, maaring yan ay tamang desisyon. Sabi ng Bible, paborito natin, Proverbs 10:22, the blessings of the Lord, it maketh rich. He added no sorrow in it. Unang-una, yung rich dito, hindi lang usapin ng pagiging mayaman. Ang pagpapala ng Diyos, yung mayaman ka sa kaligayahan, mayaman ka sa relasyon, ibig sabihin nagbubunga, masagana sa iba't ibang bagay. Ang pagpapala ng Diyos, ang isang tamang desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos, it maketh rich, and He added no sorrow in it. Anong ibig sabihin? Wala man lang kalungkot-lungkot. May lungkot ka. Napapagod ka rin sa trabahong yan. Napapagod ka rin sa relasyong yan. Napapagod ka rin sa pag-aaral mong yan. Pero kung yan ay blessing ng Panginoon, He added no sorrow in it. Ang ibig sabihin noon, at the end of the day, kaya mo pa rin sabihin, Lord, salamat, blessing. Can you still say na blessing ang ating mga desisyon? Blessing pa ba itong ginagawa kong trabahong ito? Given yun, mapagod, lahat mapagod. Pero blessing pa rin ba? Blessing pa rin ba itong aking pag-aaral o parang mali na itong aking tinatahak? Blessing ba itong kapartner ko pa rin? Blessing ba itong karelasyon ko? The blessing of the Lord
Kasi pwedeng pinagpapala ka. I knew someone, nagtataka siya, bakit ganon? Ang daming blessing sa akin ngayon. Na-promote ako. Nagkaroon ako ng love life. Nagkaroon ako ng gantong sasakyan. Nagkaroon ako ng gantong possession. Pero bakit parang ang bigat? Full of sorrow. Kasi yung riches dyan, hindi lamang riches ng material. Pwedeng pinagpala ka ng Panginoon, pero ang lungkot-lungkot po sapagkat ang kapalit nun ay may mga nasirang relasyon, nawala ang relasyon mo sa Diyos, nawala ang relasyon mo sa iyong asawa, nawala ang relasyon mo sa kapwa. He added no sorrow of it. Kaya nga sa ating desisyon, napakahalaga nung nasasabi natin na until now, masasabi mong blessing. Blessing pa rin. Lord, naging may sakripisyo man, naging mapagod man, gumastos man kami, kung ano pa man, masasabi kong walang pagsisisi, blessing pa rin. And that is a right decision. But it is a test of time. Panahon ang makapagsasabi. Kaya, discernment. Discernment. Sa ating buhay, mga magulang, lalong higit sa mga kabataan, huwag kayong magpadala sa kinis at sa ganda ng mansanas. You better discern if it is right or wrong. Lahat ng kasalanan ang ipapakita sa iyo sa umpisa maganda. But you better discern what is the consequence of my decision. Merong mga madali lang i-make up, madali lang i-cover up, madali lang pagbayaran, pero merong mga decision na ang haba ng pagbabayaran nyo. Discernment. Kaya sa buhay, hindi lang yung masaya ka, hindi lang a test of time, a test of happiness, kasi pwedeng masaya ka, kasi may mga taong masaya din naman pero kita mo parang hindi kalooban ng Diyos. Sa desisyon, masasabi mong ito'y magandang desisyon, hindi lang yung masaya ka, kundi masaya din ang Diyos. Kasi may mga nakikita ka rin, bakit ganoon? Maayos ang kanilang buhay, pwedeng masaya sila, but the end thereof, God is just. Lagi tayo nagtatanong, di ba ganyan ang mga tanong ng mga Israelita nung unang panahon sa New Testament? Lo, Panginoon, bakit ang mga ibang lahing ito, hindi nyo sila pinangakuan, silang pinagpapala, sila pang sumasakop, hindi pa tapos, sabi ng Panginoon. The end thereof is destruction. Kaya sa iyong desisyon, wag mo lang tanungin kung masaya ka. Ang tanong, masaya ba ang Diyos? Kasi pwedeng masaya kayo. In love kayo, pero masaya ba ang Diyos sa inyo? Pwede ang masaya ka sa trabaho mo ngayon, pero dahil sa trabaho mo, nawala ka na sa Diyos, masaya ba ang Diyos? Pwedeng masaya ka sa karir mo, masaya ka sa grades mo, pero masaya ba ang Diyos? Nawala ka ng panahon sa Kanya? Is it a good or bad decision? Hindi pwedeng kasiyahan lang ng tao ang tatanungin Kahit yung iba hindi masaya, kasi minsan may mga pagkakataon na tama naman ang ginawa mo, pero may mga tao talagang hindi masaya para sa'yo. May mga naiinggit. May mga taong pikit. Minsan may tama naman pero hindi ko sinasabing laging ganon. Minsan, pag mga magulang mo na yan, may impact ang say niyan. Minsan kahit hindi masaya, pero kung masaya ang Diyos, tandaan mo, sasaya ka. Kahit minsan, bakit ganoon? Hindi sila natuwa sa ginawa ko. Pero ano ba ang Diyos? Natuwa ba sa ginawa mo? That will be a good decision. Part of discernment is to discern if it is the will of God. Part ng discernment, yung we can partake the knowledge of God. We are not infinite, we are not omniscient like God. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan to discern what is good and right para malaman mo yung kalooban ng Diyos. The will of God. Yung will of God, ito yung kalimitang most used and most abused by Christians. Kalooban naman siguro ng Diyos itong nangyaring ito. Kalooban naman siguro ng Diyos. Anyway, may iba't ibang will of God. Unang-una, yung plan will of God. Yung plan will of God, wala kang magagawa doon sapagkat yun na talaga ang kalooban ng Diyos. Kalooban talaga na may mangyayaring ganito, wala kang magagawa kasama sa timeline ng Diyos, the plan will of God. Yung pangalawa, yung persuasive will of God. Ano yung persuasive? Nagdesisyon na ang Diyos, o di kahit alam mong hindi tama, pero
persuasive. Baka naman Diyos, katulad ni Hezekiah, nagdesisyon ng Diyos na mamamatay na. Pero nahikayat din naman ni Hezekiah ang Panginoon kasi may puntos din naman. Kaya ang Panginoon pwede palang magbago ng desisyon. Depende, according to your persuasive. Pero meron naman pang persuasive na hindi dahil gusto mong mapabuti. May mga persuasive will na pinipilit mo ang Diyos, bagamat alam mong hindi tama. Pero pinapaniwala mo ang sarili mo, Panginoon, siguro naman okay din to, magbabago din siya. Siguro naman kahit i-compromise ko to, ay makakabawi naman ako. Alam mong hindi kalooban ng Diyos. But you became so persuasive. Pinipilit natin, and because you are persuasive, tutugon ang Diyos. Ang tawag doon is permissive will. Pinayagan na ng Diyos, kahit hindi yan ang kalooban ng Diyos, dahil gusto mo talaga, para matutunan mo ang buhay at ang ginawa mong desisyon, permissive will. Because you persuade God, at talagang, yan ang gusto mo, God permit it or permissive will. Pero mga kapatid, merong plano, merong kalooban ng Diyos na hindi lang plan, hindi lang wala ka nang magagawa, hindi lang persuasive na pinipilit natin, hindi lang permissive na pinayagan lang ng Diyos sapagkat yan ang gusto mo eh. Merong tinatawag na perfect will of God. That perfect will of God, the blessing of the Lord, it maketh rich. He added no sorrows in it. Yung at the end of the day, masasabi mo, Lord, salamat pa rin. No? Mapagod magkaroon ng 6 na anak, pero salamat pa rin. Di ba? Mapagod magkaroon ng mga malalakas kumain na anak, pero salamat pa rin sa kanila. Mapagod magbantay ng asawa, pero salamat pa rin sa kanya. Nakakapagod ang trabahong ito, pero Lord, salamat pa rin. Lord, salamat pa rin sapagkat dito mo ako dinalang lugar. It added no sorrow in it. And we need wisdom. And if you need wisdom, James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, hindi ito nabibili. Let him ask God that giveth to all men liberally and upbraided not, and it shall be given unto him. Hinihingi ang karunungan mula sa Diyos. At alam naman natin from the book of Proverbs, paano ba nagkakaroon ng karunungan, ng discernment ang tao? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's the beginning. Pero may continuation. The Word of God, you listen to the Word of God. Marami pang iba. Pero kung gusto mo magkaroon ng discernment, unang-una, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ibig sabihin ng the fear of the Lord, kinukonsider mo ang Diyos sa decision mo. Matutuwa kaya ang Diyos? Kalooban kaya ito ng Diyos? Doon pa lang alam mo na magkakaroon ka ng discernment Matutuwa kaya ang Diyos? Siguro naman, Lord, matuwa ka na rin. Persuasive. Alam mong parang hindi Di ba? May tatama naman namin to. Yung aking ginawang pangungupit pag nanakaw ay babawi na lang ako sa susunod. Di ba? Alam mong mali Pero sabi ng Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At magtataka kayo, bakit mayroong mga Kristiyano na napaka-faithful niya, talagang ginagamit ng Panginoon, maaaring anak pa ng pastor or pastor na, bakit sila ay nagkaasala, bakit sila ay gumawa ng maling desisyon? Nagsimula yon nung nawalan sila ng takot sa Diyos. The fear of the Lord, hindi ito yung takot ka lang sa Diyos, yung takot ka na sa gagawin mong yon, hindi malulugod ang Diyos at mapapalayo ka sa Diyos. Yun yung fear of the Lord. Na sa gagawin kong desisyong ito, oo nga siguro, aaluan ang aking buhay. Pero anong kapalit? Ang kapalit ay ang aking relasyon sa Diyos. Ang kapalit ay ang aking samahan namin ng Panginoon. And you don't fear that you will lose God. You don't fear the Lord. Hindi ka natatakot na mawala ang Diyos sa iyong buhay. And that is wisdom. So number 1, discern whether it is wise or unwise decision. Number 2, seek and listen to counsel. Maghanap tayo. Pastor, wala talaga akong discernment. Parang wala akong wisdom. Hindi ko talaga makita. Meron din naman pong payo ang Panginoon. Maghanap ka ng mga pwedeng counselor, ng mga pwedeng magpayo sa iyo. Proverbs 19 verse 20.
hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in the latter end. Look at this. There are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Seek and listen to counsel. Magtanong-tanong. Anong masasabi nyo? Hindi lang naman ito usaping spiritual, even practical. No? Anong masasabi mo dito? Okay kaya ito? Naranasan mo na ba ito? Ikaw ba nagpunta na doon? Ano kayang magandang magtanong-tanong? Seek counsel. Minsan naman, pag mga problema talaga, you seek counsel. Pero merong reminder dito, hear counsel and receive instruction. Tayo pong mga nagbibigay naman ng payo, tandaan nyo, hanggang tagapagbigay lang tayo ng payo. Diba? Nasa sa kanila pa rin kung makikinig. That's why pag ako nagbibigay ng advice, ito ang dalawang option, ito ang pwedeng puntahan, it's up to you. Ikaw ang magdidesisyon yan. Minsan, pastor, hindi na ako magpapayo, hindi naman nakikinig. Diba? May ganon. Kaya nga, kanya-kanya tayo ng accountability, tayo ang gumagawa ng desisyon natin sa buhay. Pero bilang ikaw tagapayo, nasa sayo na yan, nakapagpayo ka na, hindi rin naman ibig sabihin, yan na lang tama. Diba? At kung ikaw naman ay tumatanggap ng payo, kahit papaano naman sa dami ng napakikinggan mo, dapat nagiging open ang puso mo. Alam nyo kasi ang problema sa mga humihingi ng payo, listen to this, naghahanap yan hindi ng payo. Naghahanap yang kakampi. Di ba? Kung saan papabor, di ba? Tama yung ginawa ko. Naghahanap yan ng kakampi sa kanya ng tamang ano. That's why sometimes you just need to listen or kung ano pa man. Pero mga kapatid, sabi dito, there are many devices in man's heart. Merong mga payo na kung saan hindi ito ang magpapaganda, kundi magpapalala ng ating buhay. There are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Mahalaga pa rin yung may wisdom ng Panginoon. No? Spiritually, kung practicality naman ang pinag-uusapan natin, siguro, lalapit ka sa mga practical na tao. Diba? Kung tungkol sa kalusugan, hihingi ka ng maraming payo. Sinabi ng isang doktor, baka naman may isang payo pa yung isang doktor. Pag ang pag-uusapan tungkol sa field of construction, hihingi ka ng payo. Pero pag mga usaping mga desisyon ng buhay, isaping mga spiritual, dapat alam natin yung tamang counsel. At dapat marunong tayong magpayo at marunong din naman tayong makinig. Seek counsel. Mga kabataan, alam kong mas marurunong na kayo ngayon kaysa sa mga nakatatanda at mga magulang. Higit ang inyong karunungan. Mas marami kayong mga advance na kaya nang gawin. Pero sasabihin ko sa inyo, merong payo na hindi kayang ibigay ni Meta at ni Google na kayang ibigay ng inyong magulang. Sometimes you seek counsel. Naghahanap kayo. Buti pa yung barkada ko na unawaan ako. Buti pa yung hindi ko kapatid. Buti pa yung ganito. Pero mga kapatid, siguro yung iba nga. Pero kung yan ay magulang, talagang nasabi nating may puso rin sa Panginoon, maaring masama, pero makinig tayo sa payo. Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall, but in the multitudes of counselors, there is safety. Meron naman kasing mga decision na hindi mo na kailangan ng payo. Di ba? Anong kakainin ko ngayong umagang ito? Alam mang magpa-survey ka pa sa Facebook, anong magandang ulam? Hindi na. Di ba? Pero may mga decision na hard decisions. Magandang magtanong-tanong. Di ba? Magandang, sabi dito, the counsel of multitudes. Di ba? Kaya minsan, although minsan gusto ko lagi settle na ang decision. Pag may mga meeting or kung ano, hindi yung pag-uusapan pa lang. Pero pag naririnig ko rin ang mga sinasabi, nagkakaroon ka na, teka lang, oo nga naman, ganito nga pala. And then you made a decision. Diba? Huwag magdesisyon na mag-isa. Hanggat maaari, sumangguni, magtanong. Lalo pa kung ang mga desisyon na yan ay madadamay sila. Okay, kasama yan sa mga point ng mga bandang huling puntos natin. Dinesisyonan mo, hindi mo kasama ang asawa mo, away talaga yan. Di ba? Dinesisyonan ng anak, hindi alam. Kailangan, you seek counsel. Di ba? You seek counsel. Pagka naman ang desisyon ng asawa, may dumating lamang naman na
isang lotion na halagang 200, 300, desisyon na niya yon. Pero pag may dumating na rep, aircon at sala, teka lang, saan kukuhanin to? Ikaw nang bahala. Ay, patay tayo dyan. You seek counsel. Nagpinag-uusapan, pag medyo matitinding desisyon na, kahit pa paano, huwag kang magdi-desisyon na ikaw lang. Seek counselors. Number 3, last, bilisan na lang natin. Leverage, pros and cons. Okay? Proverbs 11 verses 1 to 3. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Okay, medyo overtime tayo, bilisan natin. False balance. Pag sinabing leverage, it is more than balance eh. It's more than weighing. Pag sinabing leverage, yung pinagtitimbang mo, depende sa bigat. Okay? May advantage at saka disadvantages. Okay? Pag sinabi kasing balance, almost same, okay, quantity yung nandun. Okay? Ganito na lang, leverage pros and cons. Sukatin natin, magmuni-muni tayo, ano ba yung mga good and bad sa decision kong gagawin? Disadvantage and advantage. Mag-aaral ako dito, ano ang good? Abay, magandang school ito, magandang kurso ito, nasa Manila ako, Manila boy na ako, ba? Cool ang mga tao dito. Ano ang disadvantage? May church kaya doon? May sisimbahan kaya ang anak ko? Sino makakasama sa dormitory? Ano kaya ang ituturo? Ano kaya ang impluensya? Kaya ng anak kong magluto? Kaya niyang maging independent? Pros and cons. Tinitingnan natin. Kaya namin makapagtapos? May gagapang ba talaga ako ng magulang ko? Ano ang kapalit? Ano ang consequence? But the word leverage is this. Kahit minsan mas maraming disadvantages, pero kung masyadong malaki yung advantage at masasabi nating worth it, yun yung leverage. Parang kahit mahirap, sige, because of this one, talaga namang deserving, talaga namang ganito, aayusin natin. Leverage. Pinagtitimbang-timbang. Pinag-uusapan, una, ikaw pa lang, you have your discernment. Pangalawa, pinag-uusapan. And then, leverage. May nanliligaw sa akin, good and bad. Ang tangos ng ilong. Astor, ang dami pong talent. Ang gwapo po. Disadvantage, gwapo. Pero ang daming babae. Gwapo eh. Disadvantage, ganto pala. You see the pros and cons. Advantage, nagmamahalan kami. Diba? Disadvantage, nasisira ang aking pag-aaral. Advantage, may naghahatid na rin sa akin. Disadvantage, kung saan-saan ka na dinadala. But young people don't see that. There is a way that seems right, but the end thereof is destruction. Pros and cons. Meron kasing minsan given na eh, ang daming disadvantage. Pero dahil lang dun sa isang advantage na akala mo'y tama. Kaya nga minsan pag may mga nagkakounsel ako, ikaw, magtimbang ka. O ito yan, mamili ka. Ipagpapalit mo ba itong ang daming isasakripisyo mo, mawawala ang pamilya mo, mawawala ka sa ganito, para lang sa isang bagay na ito? Opo, ay, bahala ka, sige. Decision mo yan. Pros and cons. Diba? Napakahalaga po nun. Ngayon, tapusin natin dyan, yan yung mga dealing with decisions. Maganda yung paano pag nagkamali na. Okay? Kasi lahat tayo nag-fall na doon sa pagkakamali. Papaano pag nagkamali na? Yan ang maganda pong pag-aralan. Next week. Amen? Okay, kaya wag tayong mag-ipon ng pagkakamali ngayong linggong ito ha. Hindi ibig sabihin, teka lang, mag-iipon ako ng pagkakamali para next week alam ko na para malaman natin. Kasi itong mga prior na ito, konti lang ito. Kasi maraming sumasablay dyan, napupunta talaga sa bad decisions. Magandang pag-usapan yung dealing with bad decisions. Amen? So tayong lahat ay tumayo.
Tayo po umawit para sa ating offering.